Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Sa isang liblib na baryo, may luma at abandonadong sinehan na matagal nang sarado. Ayon sa matatanda, dito raw unang naipalabas ang isang pelikulang hindi dapat ipinalabas. Pelikula na hindi gawa ng tao. Tuwing sumasapit ang hating gabi ng Oktubre, sinasabing muling bumubukas ang pintuan ng sinihang iyon. At kapag may pumasok, kusa raw magbubukas ang projector at magsisimulang gumalaw ang pelikula kahit wala namang tao sa likod ng makina. Isang grupo ng kabataan ang nagkayayaan. Si Marco, Leia, Tonyo at Janelle. Trip lang nila. Gusto nilang patunayan na chismis lang ang kwento tungkol sa sinihan. Pagpasok nila, naaamoy nila ang pulok na kahoy, alikabok at bahagyang amoy ng nasusunog na goma. Ang mga upuan ay sira-sira, puno ng sapot ng gagamba at may mga bakas ng paso ng mga parang sunog. Biglang bumukas ang ilaw ng projector. Walang kahit sino sa projection room. Sa screen, may pelikulang nagsimula. Itim at puti, parang luma. May isang babaeng nakaputing bestida na nakatayo sa gitna ng sinihan. Pero ang kakaiba, parang nasa loob siya mismo ng sinihan na kinaroroonan nila ngayon. Habang pinapanood nila, napansin ni Janelle na gumagalaw ang babaeng nasa screen, papalapit sa mismong kamera. At habang lumalapit ito, ramdam nila ang malamig na hangin sa loob ng sinihan. Nang lumapit ng todo ang babae sa screen, kumalabog ang pinto sa likod nila, pero wala namang pumasok. Si Tonyo, naglalakad papalapit sa screen para silipin. Pero sa mismong paglapit niya, nakita nilang pumasok ang katawan niya sa pelikula. Bigla siyang naging bahagi nito at sa screen, nakita nilang nakaupo siya sa isang may upuan sa loob ng sinihan. Nakatitig sa kanila at hindi gumagalaw. Sumisigaw si Leia at Marco, pero huli na. Isa-isa silang hinihila ng malamig na kamay mula sa dilim, hanggang si Janelle na lang ang natira. Tumakbo si Janelle palabas ng sinihan at nakaligtas. Pero nang sumilip siya muli sa loob, nakapatay na ang projector. Wala na ang tatlo niyang kaibigan. Paglingon niya, napansin niyang may ticket stub sa kamay niya. May nakasulat na oras, 12 a.m., October 31. Ngunit ang ticket ay luma, kulay dilaw at may pahid ng dugo. At sa likod nito may nakasulat na, sa susunod na palabas, ikaw naman. Ang sinihan luntian ay matagal lang nakalimutan. Ngunit bago ito naging isang anino ng nakaraan, ito ang pinangyarihan ng isang pelikula na hindi kailanman natapos. Isang pelikula
na ayon sa mga sabi-sabi ay may sariling sumpa. Taong 2010, isang grupo ng mga aspiring filmmakers sa pangunguna ng batang direktor na si Julius ang nagpasya na buhayin ang isang lumang horror script na matagal nang nakatago. Ang pamagat, Ang Manginginom ng Luha. Nakuha nila ang permit na gamitin ang Sinehan Luntian bilang pangunahing lokasyon. Isang lugar na noon pa man ay nababalutan na ng mga kwento ng mga pagkawala. Perfect location to, guys. Bulalas ni Julius habang naglalakad sa madilim at maalikabok na pasilyo na sinehan. Yung ambience, yung amoy, mismong lugar, magdadala ng takot sa audience. Si Katrina, ang kanilang lead actress, ay medyo kinakabahan. Narinig ko ang mga kwento dito, bulong niya kay Leo. May nagsasabing hindi raw umuwi ang mga gabi-gabing nagtatrabaho dito. Napangiti lang si Leo. Artista ka, Katrina. Mag-acting ka na lang. Mas nakakatakot ang deadline natin kaysa sa mga multo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may kaba rin siyang nararamdaman. Ang projector room, lalo na, ay may parang may sariling hininga. Sa unang linggo pa lang ng shooting, nagsimula na ang kakaibang pangyayari. Unang gabi, habang kinukunan ng eksena ni Katrina, naglalakad sa stage ng sinihan, biglang nawalan ng kuryente. Pagbalik ng ilaw, nakita nila ang isang lumang film reel na nakahiga sa gitna ng stage. Isang lugar na kanina lang ay walang kahit anong bagay. Nakaukit sa reel ang salitang, "Ikaw." "Sinong naglagay niyan dyan?" tanong ni Sarah na kinilabutan. Lahat sila ay nagkatinginan. Walang umamin. Ibinasura lang nila ito bilang isang prank ng mga local crew. Ngunit kinabukasan, habang kinukunan ng isang intimate scene, biglang bumukas ang projector sa taas. Naglabas ito ng malakas na static sound na sinundan ng isang malabong imahe ng isang babae na nakatuyo lang sa gitna ng screen, nakatingin sa kawalan. Napatigil si Katrina. "Nakita niyo yon? Ang projector, paano yun bumukas ng kusa?" tanong ni Leo na ang kamera ay nanginginig. Sinubukan niyang patayin, ngunit tila may sariling buhay ang makina. Nagsimula na ring makaranas ang pangungot si Katrina. Sa kanyang panaginip, lagi siyang nasa sinihan at may isang babae na nakatingin sa kanya mula sa screen. Ang babae ay may suot na lumang damit at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nagsimula magkaroon ng problema ang kanilang footage. May mga eksena na nawawala. May soundbites na naglalaman ng mga bulong na hindi nila matukoy ang pinagmulan. "Para tayong tinatakot ng sarili nating pelikula," sabi ni Julius, na nawawala ng pag-asa. Isang gabi, habang nag-i-edit si Leo, nakita niya ang isang nakakatakot na eksena na hindi niya maalala. Kinuna niya pala ito. Ito ay kuha mula sa likod ng auditorium. Nakatutok sa upan ni Katrina. Sa isang bahagi ng footage, may aninon na unti-unting lumilitaw sa tabi ni Katrina at tila may binubulong dito. Ang pinaka nakakatakot ay ang ngiti ng anino. Ang isang ngiti, hindi ngiti ng tao. "Julius, tingnan mo to,"
Sigaw ni Leo. Pagbalik ni Julius na wala na ang eksena. Tanging static na lang ang nakita nila. Kinabukasan, hindi na sumipot si Katrina sa set. Ang kanyang telepono ay hindi makontak. Nagpanik ang grupo. Hinanap nila sa buong sinihan. Sa projector room, nakita ni Sarah ang kanyang bag. Sa loob, may isang lumang sulat kamay na papel. Nakasulat dito, ang sinihan ay may sariling bida, hindi ikaw. Ang pelikula, ang manginginom ng luha ay hindi kailanman natapos. Ang mga crew ay umalis. Takot na sa kung anong kapangyarihan ang nasa sinihan. Ngunit ang ilan ay nagsasabing hindi raw umalis si Katrina. May mga nagsasabi na sa mga madilim na gabi, kung ikaw ay dadaan sa harap ng lumang sinihan luntian, makikita mo ang isang ilaw mula sa loob. At kung ikaw ay maglalakas loob na tumingin sa bintana, makikita mo ang projector na umiikot sa screen. Makikita mo ang huling eksena ng pelikula. Ang eksena na nagpapakita ng bida ng sinihan, ang babaeng hindi kailanman umalis, at ang kanyang kasama, ang kamera na hindi nagpapahinga, patuloy na nagre-record ng kanilang walang hanggang paghihintay. Ang sinihan luntian ay hindi lang isang lumang gusali. Ito ay isang kamera, at minsan, ang mga kwento ay hindi kailanman nagtatapos. Nagsisimula lang ito. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!